Ito yung response ng OSG. Di ba hindi nga tumakbo for TRO yung kampo ni Bato de la Rosa sa Supreme Court para ipatigil yung pagsiserve ng warrant of arrest? Hindi man nag-TRO mga kababayan, nag-issue ng TRO yung Supreme Court, kundi umingi ng komento sa both camp mga kababayan. Binigyan ng 72 hours yung gobyerno. Kaya ito ang naging komento ng Office of the Solicitor General. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan po natin yung obstruction of justice na ginawa ng mga Duterte senators sa Senado. But before that, gusto ko kayong i-update sa issue kay Bato de la Rosa. Kasi yung Office of the Solicitor General, umaksyon na din po. Sabi dito sa report ng PTV4, just in, kapapasok pa lang na balita, 1 hour ago, iginiit ng Office of the Solicitor General sa Supreme Court na maaring ipatupad ng Executive Department ang ICC warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa sa ilalim ng Republic Act 9851. Sa komentong inihain sa Supreme Court, sinabi ni OSG na hindi na kailangan ng hiwalay na warrant mula sa Philippine Court para ipatupad ang ICC warrant sa bansa. Ito yung response ng OSG. Di ba hindi nga tumakbo for TRO yung kampo ni Bato de la Rosa sa Supreme Court para ipatigil yung pagsiserve ng warrant of arrest? Hindi man nag-TRO mga kababayan, nag-issue ng TRO yung Supreme Court, kundi umingi ng komento sa both camp mga kababayan. Binigyan ng 72 hours yung gobyerno. Kaya ito ang naging komento ng Office of the Solicitor General. So sabi mga kababayan dito sa report ng PTV4, ayon sa OSD, pinapayagan ng Section 17 ng Republic Act 9851 ang mga otoridad ng Pilipinas na isurrender o extradite ang isang akusado o suspect sa ICC kung may isinagawa ng investigasyon o prosecution doon. Giit pa ng OSG, hindi saklaw ng regular extradition rules ang pagpapatupad ng ICC warrant kay De La Rosa at nanindigan na hindi dapat pagbigyan ang hiling ng senador na pigilan ang kanyang pag-aresto at pagsuko sa ICC. Sa karagdagan, hindi rin nila maaring gamitin ang parliamentary immunity bilang panangga laban sa public accountability habang tinatawag nilang fugitive from justice si De La Rosa. Sa huli, hiniling ng OSG sa Korte Suprema na huwag pagbigyan ang mga hirit ni De La Rosa kaugnay ng ICC warrant. So nagkomento na po yung Office of the Solicitor General. Malinaw po, obstruction of justice yung ginawa ng Senado, ng mga Duterte senators. Pati sila damay dito. So habang pilit na pinapakita po ni Alan Peter Cayetano ng bagong Senate President at DILG Secretary John B. Crimolia na inaayos lamang umano nila ang sitwasyon sa Senado, noong nagkaroon ng putukan, mas lalo pong lumalabas yung totoong nangyari na ito po ay isang coordinated obstruction of justice para protektahan ang isang political ally mula sa batas. Yan ang malinaw doon. Hindi po simpleng security protocol yung nangyari. Ito po ay pagtanggi sa legal warrant tulad ng sinasabi ng Office of the Solicitor General sa komento po sa Supreme Court. Pagtatago ng ebidensya, media manipulation. Kaya bang sinasabi nila na under siege, yung media hindi man nila pinalabas, di madadama yun sa under siege, under attack na ginagawa, di ba drama para mag-create ng chaos, para makapuga si Bato? Malinaw po na operational diversion at posibleng coordinated escape assistance. Yan ang totoong nangyari. Yan ang lumalabas sa investigasyon ngayon. So habang naghahanap po ng hustisya ang publiko para doon sa mga biktima ng AGK,
ng previous administration. Ginawa pong personal safe house ng Duterte Block ang Senado. Sinalaola nila ang Senado. Matindi pong kabastusan ang ginawa ng mga senador. At habang dapat sana tumutulong yung mga opisyal ng gobyerno sa pagpapatupad ng batas kasi sila po mambabatas, ang ginawa nila, naging silang mambubutas. Gumawa ng butas, mga kababayan, para makatakas si Bato. Gumawa ng drama, yun ang butas na ginawa nila. So mas pinili ni Cayetano sa Rimulya maging ng mga political bodyguards ng isang akusado sa crimes against humanity. Ito'y tahasang pagtanggi, mga kababayan, sa ICC warrant na sabi ng Department of Justice, valid. Ayagan pong tumanggi. Itong si Alan Peter Cayetano at si John Vic Rimulya. Kaya sabi natin, dapat palitan na ito ng ating Pangulo. Itinanggi nila na tanggapin, iproseso, o i-deliver po ang ICC warrant laban kay Bato de la Rosa. Nang pumasok yung tracker team nung Monday, hindi pa yung putukan. Yung putukan, ginawa nilang senaryo yon para makapatakasin si Bato. Yung una, nung Monday pa lang, yung nagkandarapa si Bato sa takbo, ayun, prevent nila mismo yung tracker team na mai-serve yung ICC warrant na valid. Hindi po ito, mga kababayan, simpleng procedural disagreement. Kasi po, mga kababayan, sa ilalim ng Articles 208 ng Revised Penal Code, ang sino mang public officer na sadyang nagpabaya, tumangging kumilos o nag-antala sa pagpapatupad ng batas ay maaring managot sa dereliction of duty at saka obstruction of justice na malinaw. Mauubos kayo na mga Duterte senators. Kala ninyo, lahat kayo ay kakaso ng obstruction of justice sa pinagagawa ninyo. Tapos nagdrama pa kayo ng undersiege ninyo sa mukha ninyo. Na puro kayo na drama, nakatawa pa. Na picturean. May padila-dila pa si Villanueva. So, imbes, mga kababayan, na tumalima sa batas, pinutikta nila si Bato. Imbes na sila sumunod sa batas, ganon kawalang hiya itong mga Duterte senators. Kaya ngayon, sige silang live streaming, kanya-kanyang live streaming, at kahapon, mga kababayan, sama-sama sila sa isang live streaming. Walang tigil sa propaganda. Hindi na press con kasi ayaw nilang matanong ng hard questions. Mapapahiya kasi sila. Ay, iinit yung ulo na naman ni Alan Peter Cayetano. Ayaw matanong ng totoo. Kasi binibinta nila yung kanilang propaganda ng kasinungalingan para pagtakpan yung mga kabuktutan nila. Katarantaduan nila na ginagawa, pambabalahura nila sa Senado just to protect Sara Duterte at saka yung kanyang kaalyadong si Bato de la Rosa. Isang pugante, mga kababayan, facing a case of crimes against humanity dahil sa EJK. So wala silang alam doon sa mga victims ng EJK. May pakialam lang sila sa kaalyado nilang si Bato. Ganon kasama ang mga taong yan. Mga kababayan, kasumpa-sumpa ang mga ugali ninyo. Kaya hindi Senate integrity, mga kababayan, yung priority nila, kundi political shielding. Sinishield nila yung kaalyado nila sa politika gamit yung Senado. Payag tayo sa ganon. So pilit na binibenta ng kampo ni Alan Peter Cayetano ang linyada pong pinoprotektahan daw nila ang integridad ng Senado. What? Malinaw na pinoprotektahan nila si Bato, si Sara. Kaya nga ang tawag sa inyo, Duterte senators, na malinaw. Ano sabi ni Robin? Kahit sunugin siya, kaluluwa niya, amoy niya, Duterte. Ano sabi ni Sara? Ang sabi ni Amy Marcos, patuwadin, patalikodin, patagilid. Kay Sara siya. Kaya sabi ko nga, dapat magmosyon, may magmosyon sa minority na itong mga
hayagan na sumusuporta kay Sara na mga senador, dapat mag-inhibit sila as senator judges. Kasi hindi sila impartial, napakalinaw. Proud na proud sila na i-shield si Sara Duterte. Mga ugali nito, ginagamit ninyong posisyon ninyo dyan sa Senado, pansarili ninyong politika. So ang totoong nangyari mga kababayan, ginawa nilang sanctuary, political sanctuary yung Senado. Naging katatawanan na tayo, laughing stock sa buong mundo. Ginawa pong escape corridor yung government facility. Ginawa nila mga kababayan na operational shield. Ang tax-funded institution, yung institusyon ng Senado, ginawa nila mga kababayan na operational shield para protektahan ang isang pugante. Ganon kasama ang ginawa nila. So ang ginawa mga kababayan ni Alan Peter Cayetano at Trimulya, John B. Trimulya, lumalabas, mas mahalaga sa kanila ang political debt, political na utang sa loob kaysa yung rule of law. Yun ang malinaw dyan. Ngayon, iniipit nila mga kababayan yung CCTV. Sinubpena ng ombudsman yung CCTV. Ayaw tanggapin yung subpena para sa CCTV footage. At yung suspension ng preventive suspension para hindi maka-impluensya sa investigasyon. Itong si Aplaska, hindi ayaw tanggapin ng Senado. So dinadagdagan pa nila yung kanilang mga kasalanan mga kababayan. Sige lang, ituloy ninyo ang mga kabuktutan ninyo dyan. Ayaw nila kasi makikita doon ang totoo sa CCTV footage. May instruction si, itaguan niya, sabi ni, palusot pa si Jinggoy. O ngayon, tanong natin kay Jinggoy, nasaan na? Bakit ayaw ninyong ibigay? Mr. Maravillas, di ba binigay daw sa sa PNP? Humingi yung ombudsman. Ibigay ninyo, bakit ayaw tanggapin ng Senado? Yung PNP po, sinartates, tapos sakop ni John Vic Rimulya, na ayaw mag-serve, mga kababayan, ng warrant of arrest. Kasi may impluensya doon, si Bato, sa PNP, as former of PNP Director General. Kaya nga ginamit po, NBI, ngayon sinisiraan nila yung NBI. Di ba malinaw? Sinisiraan nila yung NBI na magsiserve. Umayos kayo, hindi ninyo maluloko ang publiko. Napakalinaw. So pagkatapos ng ilang araw, sa kanila sinabing na i-turn over na raw nila sa PNP. Eksaminin ninyo, baka dinoktor na po. Baka may AI video na dyan. Para pikiin. Para itago po yung katotohanan. Malamang ganon. Pero lalabas at lalabas yung totoo. Kaya sabi ni Ombudsman Rimulya, isusubpena din nila yung mga videos mula sa mga journalist para i-compare nila. Di ba? Mabubuking kayo sa kalukuhan ninyo. So, grabe yung delay. Inabot ng 4 o 5 araw bago may turnover. Di ba? Kung wala silang tinatago. Dapat immediately. Ginawa nila yon. Tinurnover nila sa PNP. Dinelay nila. Kaduda-duda. Sa ilalim kasi po ng Presidential Decree number 1829, ang sino mang magtago, mag-ipit, mag-delay o tumangging magsuko po ng ebidensya na napakalaga mga kababayan sa investigasyon. Mari sila na managot sa obstruction of justice. Yan ang kakahinat na nila mga kababayan. Nilulubog nila yung sarili niyang buhay. Mga kababayan, gumagawa sila ng mga kaso na sarili nila, parang si Sara at si Digong. Yung mga kaso nilang kinarap, yun ang ginawa nila para sa sarili nila. Si Sara, yung maling paggamit ng pondo at saka yung pagbabanta sa ating Pangulo. Kaya siya na-impeach. At itong mga Duterte senators, yun din ang kinasadlakan nila. Obstruction of justice sa kakaproteksyon nila kay Sara, sa pagpatakas nila kay Bato. Magbabackfire ito lahat ng mga ginawa ninyo. Tandaan ninyo yan, mga Duterte senators.
Kaya habang tumatagal mga kababayan yung delay, mas lalo po na lumalakas yung hinala na tinatakpan. May tinatakpan silang operational coordination. Yun ang malinaw po. Now, dito tayo sa decoy gunshots bilang diversion operation po. Ang insidente ng decoy gunshots na inuugnay po kay Mau Aplaska na inamin na rin niya sa interview na siya yung unang nagpaputok ay hindi po ordinaryong kaguluhan lamang. Lumilitaw po ito na isang tactical distraction, diversion maneuver, operation confusion tactic habang nasa gitna ng lockdown at tensyon sa Senado. Habang nakatutok po yung media, napanood natin lahat. At security sa kaguluhan, lumilitaw na dito po nabuo yung security blind spot na naging malinaw na daan para makatakas po si Bato. Hindi lang nakatakas, pinatakas talaga. Kasama si Robin Padilla by their own admission mismo. Admission ni Alan Peter Cayetano sa mga interview. O di ba? Huling-huli kayo. Huling-huli kayo. Ngayon dito tayo sa media distraction ni John B. Crimolia. Sa gitna ng lockdown at operasyon sa Senado, nagpatawag si John Vic ng emergency press con sa labas po ng main gate bilang DILG secretary po. Ang mandato niya po ay malinaw, tumulong po sa law enforcement coordination. Pero sa halip, nagbuka siyang crisis manager ng political escape operation. Ang kanyang pahayag mga kababayan na we are here to protect him, not arrest him. Hindi po yun simpleng statement. Ito po ay political signaling, operational messaging, at media distraction. Habang abala yung media sa press conference, lumuwag yung pressure po sa loob. At dito po lalong lumilitaw yung talagang coordinated, yung possibility na talagang may coordinated diversion strategy. O yan na nga po, nakatakas si Bato or pinatakas si Bato talaga. Pinatakas nila. So ngayon lumalabas po yung Senado, isa na siyang fortress of impunity. Ang Senado mga kababayan na pinupunduan ng buwis ng mga mamamayang Pilipino upang gumawa ng batas, bantayan ang gobyerno at protektahan ang demokrasya. Ang tawag niya sa kanya, the last bastion of democracy. Hindi po ginawa nila yung ganong obligasyon nila. Kundi ang ginawa nila, ikubli ang isang pugante na si Bato de la Rosa. Di ba napakasama po yung ginawa nila? Hadlangan yung tracker teams. Inadagan nila para makaboto si Bato de la Rosa para maging presidente si Alan Peter Cayetano. Yun ang objective. Kaya lang natrap si Bato, gumawa sila ng drama para makatakas. Yan ang malinaw na script nila. Huwag kayo pong maniniwala sa propaganda nila na gustong ibenta sa atin. Arap-arapan tayong niloloko nila habang sinisweldohan natin itong mga sinasabing public servant ng bayan. Hindi po sila public servant ng bayan. Kasi ang pinaglilingkuran na isang politiko lang at mga kaalyado nila. Yan ang malinaw. Duterte senator sila na malinaw. Hindi sila senator of the Republic of the Philippines. Malinaw ang ginawa nila. Protektahan ang political ally. Lumalabas naging private fortress ng Duterte Black po ang Senado. Kaya kailangan po mag-resign talaga. Lumalakas yung panawagan ngayon para sa resignation ni Alan Peter Cayetano. Para sa mga minority senators, patalsikin ninyo yan. Si Alan Peter Cayetano na napakayabang. Pinagsigaw-sigawan pa yung isang reporter na nagtatanong tungkol sa stage drama. Nagalit siya. Kaya sabi ko, itong si Alan Peter Cayetano, invite mo ako Alan sa isang press con.
gawin mo yang magsigaw-sigaw sa akin. Hindi ako papayag bilang isang taga-bundok na journalist na ganunin mo. Hindi ako papayag. Never yan na nangyari dito sa amin. Hindi kami nagpapabasto sa sino mang politiko. Hindi. Napakabastos mo. Kala mo. Pinapalamon ka lang namin ng mga mamamayang Filipino. Wala kang karapatan. Manigaw. O ripon ka lang. Ang ibig sabihin, servant. Sinisigawan mo yung nagpapasweldo sa inyo? Hindi kami papayag sa pambubuli mo. Kasi abogado ka? Kasi Senate President ka? Senador ka? Gaganunin mo ang ordinaryong journalist? Hindi kami papayag. Dito sa Albay, hindi mo yan pwedeng gawin sa amin. Kung nagawa mo yan dyan sa Maynila, dito sa amin, hindi kami papayag ng mga taga-media. Lumalaban kami ng maayos. Tandaan mo yan, magkakampanya ka rito, susugurin kita rito. Ako magtatanong ng mga tanong na ayaw mo. Tingnan natin kung umalsa ang boses mo. Didambahin mo ako. Lokong to, nakakalalaki ka siguro. Tingin mo sa amin ng mga taga-media, mga ampas lupa siguro. Kasi mayaman ka? Poderoso ka? Inapakaduduwag ninyo. Tingnan mo yan si Bato. Ginawang kaya-ya yung Senado. Sa pagtatakbo, nag-viral buong mundo. Mga bugo kayo. Sinalaula ninyo yung institusyon. Kahiya-iya. Ginawa ninyong kanlungan ng pugante. Yan na Senado. Dapat yan i-abolish na. Kung kayo lang naman yung mga senador, mabubuhay ang Pilipinas. The Philippine government will exist without you. Piste. So dito mga kababayan, mabigat yung tanong. Sino yung pinaglilingkuran nila? Ang batas o Duterte Block? Ito yung naging cuddler, mga kababayan, ng isang pugante. Pinagaanap ng international law ng ICC. Habang ang isang ordinaryong Pilipino mabilis na hinuhuli pag may warrant. Kapag Duterte alay na po yung sangkot, biglang nagkakaroon po ng sirkos, tulad ng sirkos na nangyari sa Senado. Sabi pa ni Amy, may utos daw yung kapatid niya si BBM sa isang NBI na iserve yung warrant of arrest kahit sinong mamatay. Grabe po. So ito mga kababayan ang totoong muka ng Duterte Block sa Senado. Hindi po sila tagapagtanggol ng batas, yun ang malinaw. Tagapagtanggol sila ng kapwa nila makapangyarihan. Kaya tama si Chel Jokno. Tama yung mga nasa minority block sa Congress. That this can affect, mga kababayan, sa kaso ni Digong. At tama niya na si Digong ay nililitis, mga kababayan, sa ICC. Bakit? O ginastify nila. Dito sa Pilipinas, maliliti sila? Hindi. Tingnan niyo yung ginagawa. Pati Senado po, kontrolado ng Duterte Block. Pag-serve ng warrant of arrest sa isang co-accused for crimes against humanity, prinitiksyonan ng Senado. Yun ang nalinaw. Kaya dapat hindi pagbigyan yung temporary release, interim release, mga petitions ni Digong. At pag na-deliver itong si Bato, never pagbibigyan yung mga petitions nila. I-prove nila na wala silang kasalanan, bumalik sila rito. Pag hindi nila na-i-prove na wala silang kasalanan, managot sila sa batas. Yun ang tama. Nag-ari-arian po sila rito, mga kababayan. At yung virus ng kasama nila, naawa yung tracing mga senador. Hindi na makapag-isip ng matino. Puro pagprotekta sa mga kaalyado nila gamit ang institusyon na tayo ang nagpupundo. Payag kayo sa ganyan? So dito po malinaw na lalantad na itong si Alan Peter Cayetano, John B. Crimolia, Robin Padilla, Ronald Bato de la Rosa, buong Duterte Block, tracing mga hudas. Sila ang muka ng political impunity at institutional shielding gamit yung Senado na pinupunduhan natin.
Sinisuldaw natin itong mga senador para protektahan ang pugante. Mga pugante. Mga kababayan, yung mga nagsasalaula sa batas. Huwag tayong papayag po. So ang tunay na issue dito, hindi lang yung pagtakas ni Bato. Ang malaking issue dito, mga kababayan, dalawang mataas na opisyal ng gobyerno ay inaakusa ngayon ng obstruction, suppression of evidence, abuse of authority, paggamit sa state institution para proteksyonan po yung mga kaalyado sa politika. Kapag ang Senado mismo ang humahadlang po sa batas, delikado na po ito sa demokrasya natin. Kasi po, paano pa maniniwala ang publiko sa hustisya kung mismong mga leader ng gobyerno ang una pong sumisira rito? So ang publiko po ang dapat magtanong, nasaan yung buong CCTV footage? Bakit delayed masyado yung turnover? Sino yung nag-utos mismo ng lockdown? Sino yung nagdesisyon para wag tanggapin yung warrant? Bakit nagkaroon ng diversion press conference? At paano nakalabas si Bato at Robin? So mga kababayan, habang hindi nila sinasagot ang mga tanong na to, ito yung valid questions na sigurado magpapainit ng ulo kay Alan Peter Cayetano. Ito yung mga tanong na ayaw niyang marinig, kaya i-viral ninyo. So lalo pong lumalalim ang hinala ng publiko na may sabuatan nga po na nangyari sa loob mismo ng Senado. Yan ang malinaw. So ulitin natin, habang ang ordinaryong Pilipino, mabilis pong hinuhuli kapag may warrant of arrest, ang Duterte Black sa Senado ay may diversion, may lockdown, may media shielding po, at lumalabas may pagtatago ng ebidensya. Yung ombudsman mismo nagsubpena ng footage, ayaw ibigay, ayaw tanggapin yung subpena, pati yung suspension ni Aplasca. Grabe po, ganun katindi. Malinaw po ang kaganapan ngayon. Hindi na ito si Senado ng Bayan. Nagmumukha na po ito na VIP escape terminal ng mga kaalyado ng kapangyarihan.